And we're good. So, maayong gabi sa tanan. So, good evening po. O, yun. Ano pa ba? Konbanwa. O, di ba? Tapos, Japanese yun eh, no? Ayan. Hindi, welcome po sa Pinoy Google Ads Private Group. Pero, bakit nandito tayo ngayon? Alam ko, today is June 1. Sinong kinakabahan? June 1 na. Uy, June 1 na. Teka lang, nakakalahati na ng taon na. Parang wala pa akong na-accomplish. Feeling ko parang behind pa rin ako. Parang wala pa akong nagawa. Or konti pa lang yung nagawa ko. It doesn't feel like progress para sa'yo. Merong ganun ba dito ngayon yung nafe-feel nyo? Hindi naman. Guys, di ba? Or feeling mo, kahit pa konti-konti, at least umuusog ka, umuurong ka naman, di ba? Merong progress. Dapat ganun na mindset. Okay po ba yan sa inyo? Half-half po. Ano yung half-half? 50-50? Sinong nag-aagaw buhay dyan? 50-50? Joke. 1% improvement daily. Actually, pag nag-gets nyo nga yung 1% na improvement daily, naririnig nyo ba ako? Hindi ko kasi naririnig sarili ko sa ano eh. Like yung 1% daily na yan, pag nag-gets nyo yan, ibig sabihin, in 100 days, mas better ka na compared to 100 days ago. Di ba? Kasi kahit 1% a day nga lang, pag nag improve ka eh, dapat pala times 3 ang improvement mo kung 365 days na yon. Tama ba? Hindi, sa chat box lang to nakalagay 1% improvement daily. Okay? So again, today is June 1. Is just a reminder, dapat meron kang goal this year, dapat meron kang pangarap. Tama hindi? Meron kang plano. 'Di ba merong saying, it's either you fail to plan or you plan to fail. 'Di ba? Kailangan may plano ka, kailangan may game plan ka, hindi pwedeng wala. Okay? Pero matanong kita doon sa chat box, ba't ka andito ngayon? Sige nga po, ba't andito ka ngayon? Can you type it there? Can you type it there? Ba't andito ka ngayon? For tonight's training. Why are you here? For new learnings. Ganun. Konti lang learnings niyo for tonight, pero meron pa rin kayong makukuha sa akin. Oo, yung ganun. Konti lang muna for tonight kasi dun na talaga yun para sa ano. Alright, hold on. Yung lights. Hindi, yung anak ko yung lights eh, na ano niya. Okay, now, before we continue, let me ask you this. Sino dito hindi pa nakapag-subscribe dun sa ano, learnwithcoachian.com na website? Bakit? Andun po yung free 11 hours na training. Okay? Ulitin ko learnwithcoachian.com. Nilagay mo yung first name mo. Tingnan nyo nilagay mo yung first name mo and your email address. Tapos, mag-antay ka ng 1 minutes with S. Hindi. Mag-antay ka ng 1 to 2 minutes. Okay? Tapos, check your inbox. Bakit, coach? Kasi po, meron kang matatanggap na email. Yun yung link para dun sa 11 hours na training ni Coach Ian. Okay? Ang sender po niyan is support at learnwithcoachian.com. Ito po Ayan ang website is learnwithcoachian.com. Pero sa email address mo, 'di ba mag-aantay ka ng 1 to 2 minutes, check your inbox. Ang sender si support at learnwithcoachian.com. Hindi, hanapin mo sa or baka meron ka ng access. Sino dito kapag gano'n, yung merong baka nasa spam mo, baka nandun sa promotions tab, di ba gano'n naman yon, merong sa updates tab, kasi maraming tab si ano, baka sa ibang tab nakalagay. Pangalawa, guys, pupunta ka sa search bar ni Gmail, itatype mo learnwithcoachian.com, you're gonna see it there. That's it. Pero ang sender is support at learnwithcoachian.com. Okay? Pero kung di mo natanggap yung link, andon sa Pinoy Google Ads private group. Di ba merong nagwe-welcome doon? Yung nagwe-welcome, lahat ng mga bagong sali, welcome to ganto, ganto, ganyan. Here's your free 11-hour training. May link din doon. Andun din yung link. Di ba? Andun din yung link ng 11 hours na training. Di ba, merong mga nakalagay doon na, ayun di ba, eto, let me show you.
Ayan yung link din ng 11. I'm sorry. Ito din yung link ng 11 hours na training. Can you hear me? Can you hear me pa rin ba? Hindi. Hindi. Yes? Okay. Ito, pag pumunta ka dun sa Pinoy Google Ads private group, nakikita nyo tong, ito, ayan o, talaga, gusto mong matuto ng Google Ads, ayan yung link ng 11 hours din na training. Welcome ka dito para makahabol ka. You can watch these trainings now. Yan din yun. Yan yung 11 hours din na training. Google Doc yan, andun yung links. Okay? So you have two ways now. Kumbaga, para hindi mo ma-miss yung 11 hours na training. Okay po ba tayo doon? So that's how you do it. Now, eto na. Ito na na part. Asa naman tong PowerPoint? And andito na tayo. Learn with Coach Ian nga. Okay, let's go with this one now. Next uulitin ko to. Alam na to ng mga students ko. Sino dito sa inyo merong OLJ account? OLJ, Online Jobs PH. Sige nga. Can you type OLJ sa chat box? Punta ka sa chat box. I-type mo OLJ. Sino sa inyo yung merong OLJ account? Doon sa mga students ko, alam na nila to. Pero yung hindi pa, sino ditong hindi pa na-optimize yung OLJ nila? Kunwari, nag-login ka sa account mo sa OLJ. Pagkatapos, pag-login mo, idagdag mo sa profile mo, sa skills mo, na Google Ads expert ka or Google Ads specialist. Are you able to do that? Kayo dito na sila si Kuwad Harbor, si Ruth Remo, si Wylin. Meron na ba kayong OLJ account? Pagkatapos, i-optimize nyo yung profile nyo ng OLJ. Ilagay nyo doon. Kahit wala mo nang nakalagay na mga tawag dito, yung mga proposal or cover letter, ilagay mo lang doon na Google Ads expert ka. And then watch the magic happens. Bakit? Marami kang job invitations na matatanggap. Okay ba yun sa inyo? Can you do that one? Alam mo bang may nag-enroll sa akin kaninang madaling araw sa Google Ads course? He's a pastor, He's a pastor somewhere in Jensen. Alam mo ang reason? Ba't gusto niya ring mag-enroll sa Google Ads? Ang dami niya ng invitations sa OLJ. Pero, wala pa siyang skill sa Google Ads. Pero na-prove niya na madaming hiring ng Google Ads kasi maraming job invitations. Alam niyo ba, sino dito nakakaalam nun? Maraming freelancers ngayon, apply sila ng apply, hindi sila 3 months na, 6 months na, hirap sila makakuha ng job invitations. Pero pag Google Ads, madami. Gets nyo ba? Pero, ang tanong, may skill ka ba ng Google Ads? Kasi kahit may job invitation ka, hindi ka naman marunong ng Google Ads. 'Di ba? Kailangan alamin mo. Ayan same ko. Ang dami na ako na-receive na invite po, coach. Sabi ni Jevy Lu. Kasi totoo yun. Gets nyo ba? Na-try nyo ba sa ibang mag-apply ng mga, kunwari, hindi ko alam, bookkeeping ka ba, ang specialty mo or copywriter, where you're getting only few invitations or limited lang. Tapos, di ba, mas maganda, di ba, sino ditong nakakaintindi nun? Mas maraming job invitations, more chances of winning. Tama hindi? Do you agree? Mas maraming mag-invite, mas malaking chance na ma-hire ka. Do you agree? Ganun lang naman yun eh. Parang raffle, mamaya explain ko sa inyo about the raffle na yan. Pero gets nyo naman. Sorry. Mute ko sandali, nauubo ako. Pero what I'm saying, sa OLJ pa lang yan, mamaya may papakita pa akong isa sa inyo. Ang dami ng job invitations. Ang gusto ko lang maintindihan mo, maraming opportunities for Google Ads. Pero you have to be the right person. Kumbaga, gusto ka nilang i-hire. Diba? Anong meron sa'yo? Bakit kita i-hire? Gano'n naman yun ang labanan lagi. Anong meron sa'yo? Why should I hire you? Unsay na ani mo ba? Ay, sorry. Nagbisaya ako. Anong meron sa'yo? Why should I hire you? Okay? Now, let's go with this one. Upwork naman to Bigyan ko kayo ng tip. Kaso,
Yung pinaka-technique talaga, ituturo ko to dun sa mga students ko talaga, yung sa mga Google Ads. Eto guys, eto yung example na view ng employer kapag mag-hire sila. Actually, hindi to latest ha. Papakita ko sa next slide. Pero just to give you an idea, ang employer, kunwari ako, company ako, gusto ko mag-hire ng Google Ads expert or gusto ko mag-hire ng social media manager. Pag login ko, ang makikita ko kagad, profile mo. Ay, yung mga profile na mga ganyan. Yung mga gustong mag-apply, di ba yung mga mag-a-apply, ito makikita nila. Una, dapat make sure yung profile mo professional. Pag hindi professional ang profile mo, hindi ka nila gustong i-hire. Kailangan ganito, may dating. Hindi pwedeng yung naka-duster ka or ano lang. You should look professional. Maganda nga kung naka-smile ka eh. Okay? Yan yung una nilang titingnan. Makikita rin nila dyan kung ano yung skills mo, syempre. Eto, 70 character yan. Dapat kita nila anong kaya mong gawin. Kung dito, lagay mo Google Ads Manager, tapos lagay mo Google Analytics, Google Tag Manager. Ganun ang mga dapat mong ilagay. Ay, sorry, na exit na nagbiglang nag-ano. Pero nagigets nyo, mga boss? Ganun po siya. Yung mga ganun po yung technique kapag mag-hiring. Okay? Yan yung mga titingnan nila. Itong, sorry, gagamit ng laser pointer. Ito, titingnan nila yung mukha mo, magkano yung rate mo, sang country ka. Huwag mong ilagay general admin virtual assistant lang. Mas matinik to. Jotform, Typeform, Gravity Form, Wufoo, Cognito Form, Shopify. Masyadong specific. Pag Google Ads ka, ilagay mo, dapat pag naka-slash, Google Ads, slash Google Analytics, slash Google Tag Manager. Kasi yung tatlong skills na yan, pag nakita nila, Shex, marunong siya nito. Ganon. Pagkatapos, malalaman nila kung meron ka ng experience sa Upwork. May 100% job success ka ba? Magkano na total mong kinita? Coach, paano yan? Wala akong skills. Wala pa akong experience. Never pa akong na-hire sa Upwork. May chance ba ako? Meron po. May chance ka. Dito magkakatalo sa dito. Ito, yan yung tinuturo ko na sa mga students yung detalye. Merong kasi ang dito nakikita nila yung proposal mo, yung basta mahaba yan, pwede mong ilagay dyan. Ano yung meron sa'yo? Bakit ka kailangan nilang i-hire? 225 characters yan. Pero pag nakita nila in detail, ano yung kaya mong gawin, dito 225 characters, tuturo ko yan in one of the trainings. Pag nakita nila dito yan na, uy, okay to siya, ganun na part. Hindi nila, di ba ang proposal or cover letter, mahaba yun. Hindi ko alam, baka 500 words ang nilagay mo doon, 200 words. Basta eto, 225 characters lang yung makikita nila. Kung ano yung sinabi mo doon at na-excite sila. Kunwari excited sila, uy, ang galing nito, pindutin ko nga to. Doon pa nila babasahin yung proposal mo. Kasi pag nakita lang nila yung rate mo, success rate, ganyan, web developer ka, sa tingin mo, invite ka nila sa job? Sa tingin nyo, type nyo nga dyan, invite ka ba nila pag nakita lang nila yung rate mo, ganyan? Hindi pa nila alam kung magaling ka o hindi. Hindi nila alam kung marunong ka o hindi. Hindi ka pa nila i-hire niyan. Hindi pipindutin nila yung invite to job or may message ka nila. Hey, can you send me additional information? Or hey, available ka ba para mag-ano tayo? Kumbaga, mag-interview tayo, interviewin ka namin. Ganun na case. Okay po ba yon? Ang importante sa Upwork, yung picture mo, professional ka ba? Anong nilagay mo dito? Maganda, kaya mo ring ilagay dito ng konti yung skills mo. Basta 70 characters. Lagay mo Google Ads, Google Analytics. Kung copywriter ka, pwede mong ilagay copywriter, email marketing, sales page. Ganun. Para konti, isang tingin nila, huwag mo lang ilagay copywriter. Masyadong generic ka nun. Kailangan, sa Bisaya pa, musiga ka. Dapat umiilaw ka sa paningin nila. Kailangan, kaching, yung laging, uy, gusto ko tong kunin. Uy, gusto ko tong interviewin. Ganun na case. Okay? Pag po ba ini-invite, kailangan ng connects? Yes. Ay, hindi. Ulitin ko Kailangan mo talaga ng connects. That's number one. Number two,
binibili ang connects. Number 3, na-accumulate ang connects. 10 connects nga lang per month ang binibigay ni Upwork. Kasi mas gusto nila bumibili ka. Pero binibigyan ko lang ng idea yung mga gustong mag-invest sa Upwork. Ibig sabihin, sige, bili nga ako ng connects para ma-increase yung chance ko. Tapos, kasi po, paanuhan din to yung binuboost mo yung profile mo. Di ba yung magbibili ka ng connects? Magbibid kasi to mga boss eh. Alam niyo yung magbibid? Di ba? Kunwari, marami kang connects. Yung isa, magbibid siya ng 20 connects para siya yung priority na nandun sa taas, unang makita ng mga employers. Yung isa naman, maraming connects, ay gusto ko 30 connects ako kasi ibibid ko para ako mas unang mapansin. Eh di parang nagbibidding din kayo ng pataasan, paramihan ng ano. Pero ang galing ng taong to, 200,000 na ang kinita niya, dollars. Accumulated na yan na ano niya sa Upwork. Pero I have an idea kasi na pag i-divide mo magkano kinikita niya. Bakit kaya? Kasi nakalagay 403 projects successfully completed. Para bang 403 clients ang nakuha niya or gig. I-divide ko yan. 200,000 divided by 403. Ganon ako pag mag-isip. Yung pag mag-analyze yung person na yan. Di ba? Pero does it make sense? Okay ba yan sa inyo, mga bossing? Pero hindi tayo na magfo-focus ngayon nito Binibigyan ko lang kayo ng idea. If you want to increase your chance sa OLJ masayahay o doon sa mga ano ulit kasi ilang points nga yung sa OLJ mga bossing, yung sa OLJ, di ba meron ka ring points pero ilang points every day? 10 per day ba? Hayahay pa rin. 10 per day nag-accumulate, di ba? Kasi ako, gumawa lang ako ng OLJ account for the sake na ma-experience ko ang ginagawa ng mga students ko. Yung gusto ko ring maranasan kung paano sila ini-invite, yung ganun na case. Yun yung ginawa ko sa OLJ. Kasi ako, hindi naman ako nag-apply sa OLJ kasi kaya ko nga kumuha ng 70% ng clients ni Coach Ian referrals. The rest, kaya kong kunin sa Facebook. Hindi ko na kailangang lumabas ng Facebook, kayang kumuha ng clients. Pero, example, I would say 90% ng mga students ko nakuha nila yung gig dito sa OLJ. Then, nung una, ang ginawa ni Coach Ian, ang ginawa ni Coach Ian, gumawa ako nitong OLJ. Pagkatapos, 1 week na, wala pa akong job invitation. Sabi ko, Hanep, bakit ako walang job invitation? Nagtuturo pa naman ako na gumawa ng OLJ. Siyempre, gusto ko kasi ma-experience. Pero na-realize ko, siguro kaya walang nag invite sa akin kasi ang rate ko $20 per hour. $20 per hour. Sabi kong ganon. Sige nga, subukan ko ng ano lang, $4. Wala lang, experiment ko lang muna. Bumaha ng invitations. Nagigets nyo? Sino ba? Ano bang pinaglalagay niyang rate dyan sa Upwork? Sige nga, anong pinaglalagay niyang rate? Can you put it there? Yung iba. Kahit gusto mo $10, ilagay mo lang muna $4. Bakit? Nung nilagay ko yung $4, maniwala ka sa hindi. Kahit yung mga pag 100,000, 200,000 na na-offer lumabas sa akin, para bang yun lang yung nag-trigger, $10 per hour. Pero sa akin, $4 nga lang eh. Doon bumaha sa akin yung mga offers na yun. Tsaka yun nga, may mga pang 100,000, 200,000 na offer. Ganun pala yun. Gets nyo? Kahit na gusto mo rin ng $10, pero gawin mo na lang $5 mas maliit para lang makita mo yung iba ding mga offers para maingganyo silang mag-invite sa'yo. Pero pag nakita naman nilang magaling ka sa interview, kaya mo namang i-command ang price sa totoo. 'Di ba? Bigyan ko uli kayo ng example Meron akong student, nag-apply siya, hindi in-announce yung price. TBD ang nakalagay. To be decided. Nag-apply siya. Hulaan niya yung offer na binigay sa kanya. 6 digit. Pero hindi niya alam. Pero hindi siya nag-iisip. Basta sabi, sige nga, subukan ko to. Trinay lang niya. That's what happened. So wag niyong maliitin kahit nakalagay doon TBD. Nasa isip mo, siguro walang pera to. Kaya to be decided. TBD ang nakalagay. Hindi po.
parang inano lang nila kung sino talaga yung interested. Sinala lang nila. Okay, i-reveal na namin yung price sa'yo. Yung hinare na siya. Yung rate niya pala price talaga, parang may bibilhin. Make sense, mga boss? Pero sa OLJ, matindi yung mga job invitations. Okay? Ay, warning konti, warning. Kapag merong job invitation sa'yo, pero sabi niya, ay, para bibigyan ka namin ng assessment or exam o yung file namin, bibigay namin tong link tapos mag-type ka ng password mo or i-download mo tong software na to. Huwag niyong gagawin yun, ha? Ulitin ko, meron pa ring scammer kahit saan naman eh. Kahit nga Upwork, meron pa rin namang scammer eh. Pero, huwag niyong papatulan pag hihingi sa inyo ng mga password or mag-input kayo ng password. Okay? Number two, hindi ka pa na-hire, hiningan ka na ng birthday mo, ng tin mo, ibibigay mo guys. Yung mga details mo, yung mga ID numbers mo, ibibigay mo, hindi. Would you give it? Huwag mong ibigay, dude. Huwag mong ibigay. Please. Diba? Kasi identity theft na yon. Would you believe me? Ako pero kasi hindi naman ako sa OLJ. Wala namang humingi sa aking client ng SSS, ng TIN. Wala namang ganun Ang kailangan mo lang yung Wise mo or PayPal, yun lang. 'Di ba? Kung na-hire ka na. Pero pag company, like parang company sa Pilipinas, kunwari in-hire ka ng company, agency sila, pero na-hire ka na talaga, yun, o di doon ka mag-provide ng details mo like phone number, email address, physical address mo, gano'n. Okay? Now, let's go for this one. Who will be our two scholars tonight? Sinong excited na? Sino excited na? Sino? Sino? Sige nga, type nga. Sorry, hindi ko pa i-announce maya-maya pa. Okay? Bakit? Let me give you first important dates. Bakit, Coach? June 1, that's today, Sunday, I'll announce the two scholars. Okay? Actually, hindi yan i-announce, ira-raffle natin. Pero mamaya maintindihan niya. It's exciting. June 8, dalawa uli na scholars next week. Sunday uli, magmi-meet uli tayo. And then June 13, Friday, apat na scholars. Bakit Friday, Coach, yung apat na scholars? Bakit hindi June 15? Kasi June 15, that's the start ng Google Ads Lite class ko. Yung sa PBB House. Okay? Meron akong nakita ng winning formula where people are getting results. Kasi ang labanan lang naman dito, consistency. Okay? Di ba ang goal sa Google Lights, Google Ads Lite, ma-hire ka? Oo, Friday the 13th. Oh, di ba? O guys, yung iba dito, nako, Friday the 13th, malas yan, wrong. Actually, apat ang magiging swerte sa Friday the 13th. And even for Chinese, 13 is a lucky number. I mean sa numerology, it's a lucky number. Okay? Pero apat, hindi, kasi yun yung available na day ko. Kasi ang Saturday, that's for my students sa AMA sessions. Then Sunday, yun yung para sa Google Ads Lite. Tandaan nyo yan screenshot nyo. Kasi di ba sabi ko, 8 scholars para sa Google Ads Lite. Okay? Next. Next. Let me share to you an idea. Kailangan gets nyo to. Kasi yung mga nakaintindi ng mechanics, malaki yung chance nilang mapili sila sa scholar. As a scholar. Tingnan nyo let me explain. A couple of years ago, merong contest sa Twitter. Eto, sa crypto naman to. Crypto to, bibigyan ng USD ako. Yung bibigyan ng basta bibigyan ng sa crypto. Naiintindihan ko yung mechanics kasi dun sa Twitter. Feeling ko, konti lang ang nakakagets nun. Kaya ako sumali sa contest. Hulaan yun, nanalo ako ng $1,000 o hindi. 5 tao kasi ang pipiliin nila mananalo ng $1,000. Isa ako doon sa napili. Pumasok siya sa crypto wallet ko, kinonvert ko siya ng tapos nilipat ko, 'di ba? Saan ba nililipat yung yung mga crypto para pwedeng ma-convert na-convert ko talaga. Talagang nakatanggap ako ng $1,000. Tsaka yung nakita ko yung contest mechanics, hindi Binance. Ano yung isa? Yung Pinoy.
Siyempre, kunwari galing ka sa Binance, nilipat mo sa ano para ma-convert mo to peso. Coins PH, correct. 'Di ba? Yung ganun na case. Dati yun years ago yun, nanalo ako sa crypto. Pero alam na alam ko na mananalo ako. Kasi naiintindihan ko yung instructions or mechanics. Feeling ko, konti lang ang nakamakakagets nun. Confident ako na mananalo ako. Can you imagine that? Raffle yun sa Twitter. Pero confident akong isa ako sa mananalo. Kasi 5 yung pagpipilian eh. Kasi I have the attention to details. Alam ko yung gagawin. Let me give you another example. Kasi totoo din to. You know Chris Aquino? Di ba? Siyempre kilala natin yan. Dati, sa Chris TV, nagtatrabaho pa ako nun sa call center sa BPO. Natutulog ako. Nalimpungatan ako. Nanonood si Mrs. ko ng Chris TV. In-announce ni Chris, sabi niya gano'n, I'll be looking for 40 people na mananalo ng raffle. Pipiliin niya 40 people. Siya ang pipili. 40 people kasi bakit 40 people? Hulaan niyo. Kasi 40 years old, magfo 40 years old that time si Chris. Sa Twitter din ang labanan nun. Sa Twitter din may instruction. Ang sabi lang niya doon, ilagay niyo sa Twitter bakit dapat kayo mapili. Marami bang characters pwede mong ilagay sa Twitter o hindi? Tanong ko sa inyo, yung Twitter dati, ilang characters lang? 180 characters lang. Bitin hindi. 180 characters lang para mapili ka. Bitin ba yun o hindi, mga bossing? Kaya mo bang i-explain yun? Bakit ikaw ang dapat mapili? Sa tingin nyo, bitin yun. Pero si Coach Ian, nakita ko pa noon, nung sumilip ako sa Twitter, 620,000 na ng mga tao. Siyempre, gusto nila manalo kasi may mga appliances, may mga groceries, gano'n. Ang una kong ginawa, sabi ko, ma, pahingi nga ng Twitter account mo. Hiningi ko yung Twitter account ni Mrs. Hindi ako mag-a-apply doon sa contest sa sali. Account ni Mrs. ang ginamit ko. Pero 180 characters lang yun. Hulaan nyo anong ginawa ni Coach Ian. Bitin yun, hindi kasya yun. Tsaka paano ka mapapansin ng 20,000 na nung pagsilip ko? Kasi siguro it's been 1 week nang tumatakbo yung yung parang search for basta pipili sila ng 40 na tao. Alam ang ginawa ni Coach Ian? Ni-research ko kung sino yung staff ng Chris TV. Ni-research ko sino yung staff ng Chris TV. Number 2, hinanap ko ang FB profile ng mga staff. Nagets nyo? Nagets nyo? Yung FB profile. Number 3, dahil hindi na to Twitter, yung lahat ng staff ng Chris TV, nag-send ako, gamit syempre ang profile ni Mrs. Hindi sa akin. Ginamit ko, nag-login ako sa Facebook account ng Mrs. ko, gumawa ako ng mahabang love letter, bakit dapat ako piliin. Pero sa totoo, bakit dapat piliin si Mrs. Nagets nyo? Ang Twitter, 180 characters lang. Gumawa ako ng mahabang love letter, bakit dapat mapili si Mrs. Nagets nyo? Hulaan nyo, napili si Mrs. Hindi. Isa siya sa napili. Binasa pa ni Chris yung mahabang love letter. Guys, ganun ang diskarte. You make things happen. Nagigets nyo? Ganon. Siguro walang ibang ako lang siguro nakaisip ng ganong diskarte. Pero ganon ako I make things happen. Hindi ko tatanggapin. Sabi ko, wala akong laban dyan sa 20,000. Hindi ako mapapansin dyan. I went extra miles. Sa tingin nyo, kayo makakaisip kayo ng ganong diskarte, pero ganon ang ginawa kong diskarte. Sandali lang maingay yung pusa ko. Gustong lumabas sa kwarto. Give me a sec. Papalabas ko lang sa Ayun, I'm back. Gets nyo na mga bossing? Di ba kakaiba yung style ni Coach Ian, pero napili si Mrs. Eto pa maganda.
Meron ding dahil 40 years old si Chris Aquino noon, 'di ba isa sa napili si Mrs. Meron ding binigay sa kanya na worth 40,000 na gift check. Hulaan niyo kung ano, Toy Kingdom. Gift checks. 40,000 na Toy Kingdom na gift checks. Kasi birthday no ni Chris Aquino nga eh. May natanggap si Mrs. na gano'n. Tapos, in-invite, dalawa kami pumunta doon. Pero syempre, siya lang yung doon sa special na upuan. Doon lang kami sa behind the scene na mga ano, yung mga chaperon, yung ganun na case. Okay? Number 3. Pinapakita ko sa inyo ano ang posibleng mangyari sa taong madiskarte. Let me show you again. Hindi po ako to. Pero nakakuha lang ako, meron lang akong ito. Pero alam niyo bang merong pamilya sa Pilipinas laging nananalo ng mga raffle? Kahit 10 million na raffle, 2 million na raffle. Di ba alam mo yung mga gano'n na kunwari bibili ka ng Lucky Me, tapos mag-aano ka ng 5 pirasong Lucky Me, ilalagay mo sa sobre, ilalagay mo yung pangalan, address, gano'n. Then pupunta ka doon sa drop box, di ba? Yung sa mga nasa mga groceries. Sinong nakasubok na ng gano'n, guys? Sinong nakasubok na ng gano'n? Alam niyo bang merong family na naging milyonaryo sila dahil sa kakapanalo ng raffle? Kahit sa sigarilyo na raffle pa yan, kahit sa Lucky Me pa yan, kahit sa gatas pa yan na Bear Brand na raffle, lagi silang nananalo. Hulaan niyo kung bakit. Bakit? Yung parang ginawa ni Coach Ian sa Chris TV. Bigyan ko kayo ng idea ha. Kunwari, Dropbox, may raffle ngayon sa Itbulaga or sa ABS. Di ba yung Dropbox, pupuntahan, bubuksan yon, tapos ibabaliktad or iraraffle. Alam nila ang diskarte. Number one, sa sobrang nilang diskarte, nagbabahay-bahay sila door to door, sasabihin nila, uy, may Lucky Me kayo na pack dyan, sa amin na lang. Sasali lang kami sa raffle. Uy, may Lucky Me kayo na pack. Kahit sa mga ganon. Or Bear Brand, kahit ano. Kasi para may pang-entry sila. Di ba? The more raffles, the more chances of winning. That's number one. Number two, kunwari, 2 months 2 months before the ano pa, parang ongoing to, or let's say 1 month to go, ang kailang raffle date. Tingnan nyo to sa Juicy Fruit, nanalo ka 100 pesos. Tingnan nyo sa kanila naman na diskarte. Kunwari, 1 month to go pa yung ano, yung raffle, yung i-announce ang winner. Alam na nila, hindi pwedeng sila yung pinakaunang maglalagay ng raffle doon sa drop box na sobrang early nila. Hindi rin sila maglalagay na sila yung pinakalas. Ini-estimate nila na sa bandang gitna lang sila ng raffle box mahuhulog. Kasi pag bumubunot lagi, di ba pag bumubunot, doon naman yan sa bandang gitna kinukuha di ba? Bandang gitna or nasa ilalim. Nagigets nyo? And number 3, ini-spread nila, kunwari, hindi lang sila kunwari lang to sa Star Mall, kunwari crossing doon sa may Mega Mall, sa Star Mall, di ba? Doon magra-raffle, hindi. Ini-spread nila sa iba't ibang mga raffle centers or groceries. Kunwari, 10. Ganon. Bakit? Para may chance. Kasi kukunin yung raffle doon sa ano. Kunwari, sa branch na to, bubunot sila ng isang winner. Sa branch na to, bubunot. Nagigets nyo? Ang purpose nun, to increase their chance na manalo sa raffle. Gets nyo ba? Gets nyo? Kasi ganun yun, yung mga madiskarteng tao. Oo, grabe raffle. Tinuturuan ko pa kayo na. Hindi. Pero kasi ganun talaga. Yung mga nagigets niya na nila yung process, yung mga ganun. So, they want to increase their chance na mapili sila. Ako, hindi ko ginawa yun. Hindi ako yung nangangatok pero totoo yan. Ganun yung diskarte ng family, nanalo sila. Oo. Nakita ko yan kasi sa isang interview before. Okay? Bakit ko kwento yan? Kasi babalik tayo dito sa scholar. Alam mo, merong tanong ng tanong pa rin yung sabi ko, hindi nila naiintindihan, hindi sila marunong mag-research, hindi nila alam ang gagawin. Yun yung nasa mind ko Kasi ando na po, di ba? Ando na po ba ang mechanics? Siyempre, sa Pinol Google Ads private group lang yung mechanics nilagay ko. Sinong nakakagets ng mechanics? Kayo, puro kayo comment ng comment. Ibibigay, I claim it, ibibigay sa akin ng universe. Wrong yung mga puro sinagot lang nila, I claim it, ibibigay sa akin ng universe. And then you're expecting na mananalo ka sa scholarship. 'Di ba? May nagtanong pa nga ata noon
Coach, atheist ka ba? Na parang nakita ko sa isang post, atheist ka ba? Kasi universe binabanggit mo, naniniwala akong may Diyos. Sobrang naniniwala akong may Diyos. Pero syempre, hindi lang yung Diyos na pinaniniwalaan nyo. Kasi alam ko talagang may Diyos. I know in my heart na merong Diyos. Pero direct lang ako. Alam ko kasi talagang merong Diyos. Hindi ako nagda-doubt kahit konti nun. Pero hindi lang yung ma-offend ka ba dahil hindi yung Diyos mo na sinasamba mo. Iba yung Diyos na sinasamba ko. Pero direct lang ako. Pero alam ko talagang may God. Okay? So, yung ganun na case. Now, eto tingnan nyo to yung sa scholarship na to. Guys, naiintindihan nyo ba yung mechanics? Can someone types yes, yung nakakaintindi ng mechanics? Paano mapili yung ano? 'Di ba? Sige nga, can you type? Konti lang kasi. Si Ruth, isa yan sa nakaintindi ng gagawin. Okay? Tingnan nyo to Di ba ito lang naman yung gagawin? Pupunta ka sa wall or timeline mo, magpo-post ka. Di ba? Mahirap ba, sa kanya, mahirap ba sagutin pag tinanong ano ba ang goal mo, yung ganun na case. Tapos tinag lang niya ako kasi yun yung instruction. Punta ka sa wall or timeline mo, itag mo ko, banggitin mo tong Pinoy Google Ads private group. Di ba? Or kagaya din nito, day 2 post, I'm taking a Google Ads course with Coach Ian. Ito, okay naman to siya, pero nabanggit niya name ko, pero hindi niya na-tag. Ito naman na part, hindi napakita yung link. Etong sa Pinoy Google Ads private group. Kasi kung curious sila, gusto nila yung Pinoy Google Ads, ano yan ba yung Google Ads na yan? Pipindutin nila yung link, pupunta sila doon sa Pinoy Google Ads private group natin. By the way, 200 na tao na dagdag since we did this. 200 na tao ang nadagdag doon sa group kasi 2,000 lang yan naging 2,200 na siya. Dahil lang dito yung sa yung pupunta sila nga sa Pinoy Google Ads group. Ito din, ito naman, aral muna ng Google Ads with Coach Ian. Kasi yun lang ang instruction ko, di ba? Na pumunta ka, na may screenshot ka, nanood ka ng training, yung ganun na case, or nasa tapat ka ng laptop mo, ito, or computer mo. Ayun gusto mo rin bang matuto ng Google Ads kagaya ko? Hirap ka bang humanap ng premium clients sa freelancing? Halika, sabayan mo ko. Yan lang naman yung instruction ko nun Konti lang ang nakagets. Andun po yun, nakapost po yung mechanics Yan lang naman yung instruction, 'di ba? Kumbaga yung mechanics. Para mag-qualify ka, isa ka sa possible. Kasi hindi naman lahat ng magpo-post niyan mapipili. Kasi 8 nga lang kukunin ni coaching yan. O ito din, kay Luz. So, ganyan Aral muna ako ng libreng Google Ads. Mahirap na. Baka mapalitan pa ako ng AI. O nga pala, ito yung libreng 11-hour Google Ads training. O, di ba? Yan lang. Gets niyo na ngayon yung yung parang mechanics? Yun lang po kasi. Kaya ngayon, for today, mas malaki ang chance kung iba na mapili sila kasi gets nila ang mechanics. Okay po ba yan? Sino dito ngayon? Kasi may chance ka pa next week, next na Sunday, at may chance ka pa next Friday pa din, the following Friday. Gets niyo na ngayon? Di ba? Yan lang naman yung gagawin mo. Everyday, magpo-post ka ng ganito. Kung sino yung consistent kong nakikita, yun yung may chance. Sige, tignan natin, bigyan natin ng chance. Okay? Next, let me ask you this. Sino dito yung may account na Indeed? Merong Indeed na account. Can you type it there, Indeed? Huwag kayong mag-login pero tinatanong ko lang, sino yung may Indeed account sa inyo? Type nyo, Indeed. Indeed. Yung merong Indeed lang Okay. Ruth, let me ask you this. Are you in front of your PC or laptop or no? Yes or no? Nasa PC or laptop ka ba? Okay. Ang gagawin natin ngayon, Ruth, bibigyan kita ng access para mag-share ka ng maglalagin tayo sa Indeed mo. May papakita lang ako sa inyo para gets nyo talaga. Tingnan nyo punta tayo sa Indeed. Hold on. Meron lang akong gagawin dito. Punta tayo sa Indeed. Hinahanap ko si Ruth. Ayan. And then, add as co-host. Okay, can you share your screen? Sa baba, merong present now button, yung square na may arrow, katabi ng mukha, tsaka kamay, napapagitnaan ng emoji, tsaka hand, yung raise hand. Click mo yan, yung present now. Tapos piliin mo entire screen. Tapos pindutin mo yung picture. Then pindutin mo yung share. Can you do that? May papakita lang ako sa inyo
may papakita lang ako para makita nyo ang opportunity ng Google Ads. Sobrang dami. Talagang sobrang dami. Ayan, sige, sige. Ayan na, nakikita na namin yung screen mo. Hindi yan. Dapat pinili mo yung entire screen. Ayan, ayan yung hinahanap ko. Aha, ano ka. Meron kang dalawang screen. Meron kang dalawang monitor ba na gamit mo. Type ka dyan ngayon. Google Ads lang. Type mo lang, Google Ads. Sa job title, ayan o, sa job title, keywords or company, type mo, Google Ads lang. Ayan lang. Find jobs. Enter na. And voila. Nakita nyo, remote daw, nag-hire full-time. Scroll down lang tayo ha. Hindi, sa left side lang, nakikita mo naman, 50,000. Tama ba? Yung sweldo, Google Ads. Scroll down. Social media marketing, pass tayo dyan. Hindi social media hanap natin. Ads yan ha, Meta and Google Ads. O yan, walang price nakalagay eh. Mesula, wala yan. Google Ads, work from home. Ito 66 to 99,000. Conduct A/B testing landing page to refine our approach. Kita nyo? Ay, ang dali lang yan eh. Kaka-discuss ko lang kagabi niyang A/B testing eh. Ayan 66 to 99,000. Google Ads Specialist. Is this 224 per hour still your minimum preference? Guys, ikaw, yan ba ang gusto mo na preference? Hayaan mo lang muna yan. Skip natin. Sa left side uli tayo. Virtual assistant. Hindi yan 200 an hour. Ang liit niyan. O, tingnan nyo to guys. Paid ad specialist. Meta, TikTok, Pinterest, Google Ads. Bukas, meron akong i-release na Facebook ads na training Tagalog and English dun sa mga Google Ads students ko, dun sa mga batch 9 onwards. Tapos, meron pa silang Bing ads. Ito, 50 to 60,000. Scroll down. Sige, sa left side. Paid ads coordinator sa Doxa. Malaki magbigay ang Doxa. Google Ads specialist, 55 to 80,000. Guys, are you seeing this? Advertising specialist, Meta and Google Ads. Ito din, Meta, Google Ads combined. Actually, magandang tandem talaga yung Meta Ads tsaka Google Ads. O, di ba? 70 to 80,000. Scroll down. Paid Ads Specialist, remote. O, di nakalagay. Ayan, Google Ads Manager, Retain Media, full-time. O, FB Ads naman yan. Pero mga bossing, I'm just showing you na marami hindi. Who agrees? Kaya maraming option yan ngayon. Naiintindihan ko to kay Ruth kasi meron din mga VA ina-applyan din niya mga ibang jobs. Ayan, Google Ads lang. I want the newest Google Ads job now. Alam mong maganda nun sa ginawa ni Ruth. Nag-subscribe siya, inactivate niya. Sa email niya, starting mamaya, lahat ng mga hirings na puro Google Ads matatanggap niya. Yung mga job hiring, makikita sa email. Updated to si Indeed, guys. May mga 100,000 pa dyan na mga hirings. Ulitin ko Coach, wala kasi akong experience eh. Hindi mo pa rin gets hanggang ngayon. Hindi mo pa rin talaga gets hanggang ngayon, pwede ka ma-hire. Pero hindi talaga totally 0% wala kang skill sa Google Ads Kasi mamaya explain ko, in a bit. Okay po ba yun sa inyo? Digital Marketing Analyst. Coach, pwede po kaya maka-join sa raffle ng scholarship? Pwede ka mag-join sa next. Sa next. Kasi susundin mo lang yung mechanics. Alam niyo na yung mechanics ngayon. Alam niyo na yung gagawin. Ibig sabihin, starting tomorrow hanggang Saturday, mag-post ka. Yung mga pinagagawa nila. Kasi yun lang naman yung instructions eh. Tama po ba? Ano po sa Pinoy Google Ads ngayon instruction? Pinagtatag ako nila. Okay? Pwede ka sa pang-next ka naman. Di ba? Google Ads experts. O sa left side uli. Kay Kirk Roldan White. White label siya. Di ba? Google Ads 3 years. Alam ko, yung mga baguhan, dahil nakita nilang 3 years required, hindi sila mag-a-apply. Wrong. Kasi yung turo ko, yung 6 years kong experience, in-squeeze ko yung tinuro ko sa inyo.
Eh di para ka na rin nag-aral ng 6 years ng Google Ads, pero tinuro ko lang, pinaikli lang natin. Yung ganun na case. It's how you say it. Naniniwala kayo doon? It's how you say it. Mamaya, magigets nyo. Magigets nyo. Sino dito yung nakakita ng post ko? Yes, last night, yung kay Manny. Sino? Can you type it there? Manny. Si Manny. Di ba wala siyang experience sa Google Ads? Wala talaga siyang experience sa Google Ads. Inaral niya ng 2 weeks. When I say inaral niya ng 2 weeks, parang nagkulong siya ng 2 weeks. Inaral ang Google Ads. Seryoso, totoo na. Nag-apply siya. 1 week, na-hire siya. 20,000 nga lang natanggap niya. Na-reject siya 5 beses kasi kinakabahan din siya sa interview eh. Hirap din siya mag-English eh. Pero na-hire siya, 20,000. Pwede na. Ang liit nun, coach, hindi nakakabuhay na alam ko. Pero nasa may ni Manny, nag-gain lang ako ng experience. Okay na to. Tumigil siya, hindi. Nag-apply siya ng pangalawang job kasi maliit lang yung 20K. Sa next job, na-reject siya 4 beses. 4 na interview, sa panglima dun siya na-hire uli. Magkano? 70,000. Pag inad mo pa lang yung 70,000 plus 20,000, may 90,000 na siya. Nag-gig. Work from home. Pero yung 70,000 niya, hindi yun yung totoong natanggap niya. 95,000 ang natanggap niya. Bakit? Kasi pwedeng mag-OT, overtime. Dahil nag-overtime siya, kaya 95,000 plus 20,000. Nasa 6 digit na siya in less than 2 months doing Google Ads. Hindi ako marunong mag-English, coach. Okay lang yon. Bakit? Kapag i-hire ba kita as video editor, kailangan magaling ka mag-English? Guys, bakit? Habang nag-i-edit ka ba ng video, dapat nag-English ka? Hindi. Video editor ka. Do what is required for you to do. Yun lang. Video editor ka. Hindi mo kailangan makipag-usap ng clients. Bakit? Kapag copywriter ka, magaling ka mag-English. Pwede. Alam niyo ba meron mga taong ganun? Hindi magaling sa oral. Guys, oral ganito na oral. Hindi magaling sa oral. Sa oral na speech, pero magaling sila sa sulat. Di ba meron namang mga ganon, mga mahihain, yung mga introverts. Pero di mo kailangan magaling mag-English, pero dapat magaling ka magsulat. Same goes with Google Ads. Hindi kailangan magaling mag-English. Pero dapat i-assure mo yung interviewer marunong ka sa Google Ads. Kasi pag sinabi mo rin, hindi rin ako magaling sa Google Ads, hindi kita i-hire. Kahit ako, hindi kita interviewin. Kapag sinabi mong, beginner lang ako sa Google Ads, hindi kita i-hire. Trust me, I'm not gonna hire you. Dahil sinabi mong beginner ka sa Google Ads. Pero pag sinabi mo, I've just started with Google Ads, but I went through a rigid training sa Google Ads. I learned to build campaigns. May actual talaga kaming campaigns na yung actual na build ng campaigns. Marunong ako mag-keyword research. Marunong ako ng Google Analytics. Marunong ako ng Google Tag Manager. I may be new in Google Ads, pero yung experience na nakuha ko doon sa training na yon is worth 6 years of experience. May pa-quiz pa kami. Yung mga, nagigets nyo? Pag ganun magkwento, ang laki ng chance na bibigyan ka ng ano. It's how you say it, guys. It's how you say it. Pag sinabi mo, may experience sa Google Ads, ay wala po eh. Ay talagang hindi kita i-hire. Kahit anong gawin mo, hindi kita i-hire. Sinabi mo eh. Wala kang experience eh. Pero sabi mo, I've just started with Google Ads, but I've just went through a thorough, rigid na training sa Google Ads. It's a 60-day training. Pero yung 60-day training na yun, it felt like 3 to 6 years na experience. Kasi marami kaming actual screen time. Marami kaming actual practice. Tsaka alam namin paano mag-install ng Google Analytics. Kahit WordPress pa yan, kahit Squarespace pa yan, kahit GHL pa yan, kahit Wix pa yan. Nagigets nyo? Pag narinig nila yon, shucks. Gusto ko tong... Nagigets nyo? Dahil kwento mo yung experience mo sa training, you went through with me. Anong nasa mind nila?
Ang taong to, walang experience. Alam ko, never pa siyang nagka-client. Pero, nag-invest siya, nagbayad siya, gumastos siya. Ibig sabihin, seryoso tong taong to. Talagang inaral niya ang Google Ads. Sige, bibigyan ko to ng chance. Nagigets nyo? Kaya wag mong maliitin yung sarili mo. Alam nyo ba, I have students, kahit sinabi doon 5 years experience, nag-a-apply sila. Ganon sila katapang. Kasi it's how you say it. Do you agree? Sinong naniniwala sa ganon? Kung paano mo sinabi, kung paano mo kwinento. Kasi yun talaga ang i-hire. Hindi yung nagsabi na, ay, bago lang kasi ako sa Google Ads. Wrong. If you say the right things, clients will hire you or yung company or yung agency will hire you. Gets nyo? Yun po, yun kasi ang labanan. Yun talaga ang labanan. Yun lang din yung kay Manny. Bigyan ko kayo ng idea ulit kay Manny ha. Ganito yung nangyari. Na-hire si Manny. Magkano sweldo? Unang sweldo ni Manny. Pakitype nga po dyan sa chat box. Magkano una yung sweldo? 20K. Ang liit. Yung 20K na yun, ang hawak niya, 18 to 20 accounts. Kasi agency yun eh. Sabi ng agency, oh, hawakan mo tong 18 to 20 clients. Ganun na case. 18 to 20 clients. 'Di ba? 18 to 20 clients. Pero 20K lang sweldo niya. Sabi niya, okay lang kasi natututo ako ng Google Ads. Ito ngayon ginawa niya. Tuturuan ko na kayo ng isang technique ha. Kay Manny ito. Anong ginawa niya? Nag-apply uli siya. Tinanong siya ngayon, may experience ka ba sa Google Ads or wala? Anong sabi niya? I'm currently handling 18 to 20 accounts right now. Tama, hindi. Kasi meron na siyang hawak kahit tag 20 miling sweldo niya. Pero sabi niya, I'm handling 18 to 20 Google Ads account right now. Sa mga succeeding interviews, puro yun pinagsasabi niya. Ganon ang technique. Gets nyo? Leverage ang tawag doon. Marunong kang mong gamitin yung experience mo. Kaya na hinire siya sa 70K per month. In less than 2 months, may 100K siya na na-income. And I have students din yung mga nasa 6-digit club. Pero meron din akong students na 50 to 90, basta 50 to 80,000 lang din na range na sweldo nila. Meron din akong students na 30 to 50,000 lang yung sweldo nila. Meron din akong students na wala pang client ngayon. Wala namang ganun eh, 100% lahat makakuha ng clients. Depende sa mindset yun ha. Ulitin ko, ang labanan dito mindset. Sinong naniniwala doon? Mindset talaga. Do you believe? Mindset lang yan. Mindset ba? Mindset. Kasi yun talaga yun. Okay? You can stop the presentation na, Ruth. Salamat. Kasi meron akong i-explain pa naman na bago. Ayan, salamat. That's how you do it with Indeed, guys, ha? Okay. Balik tayo dito. Tapos na tayo sa Indeed. Kasi ang daming opportunities. Sobrang daming opportunities. You just have to be the right person. Yun lang yun. Pag feeling nila, eto yung taong hinahanap namin. Wala na, i-hire ka talaga nila. Kailangan lang maano sa mind nila, uy, eto na yun. Eto yung taong hinahanap namin. Okay? Next. Meron akong ituturo, eto, hindi, yung concept lang na to. Guys, pag na-master mo tong tatlong to, ulitin ko pag na-master mo tong tatlong to, habang buhay, hindi ka mauubusan ng clients. Ulitin ko ma-master mo lang tong tatlong to. Okay? The first one is actual skills. Ano yung actual skills sa pinag-usapan natin dito? Dapat may experience ka sa Google Ads. Wala nga akong experience, coach eh. Alam ko. Pero 'di ba, kaya ka nga nag-aaral, tinuturuan kita ng Google Ads. So ang gagawin mo, kailangan ba 100% magaling ka? Actual skill lang pinag-uusapan natin mga bossing Actual skill lang. Huwag kayong malito.
Kailangan mo lang at least 60 to 70% alam mo ang Google Ads. Hindi kailangan 100%, pero dapat at least alam mo yung Google Ads. Hindi rin naman pwedeng sa interview ang galing mo, pero pag hinire ka, ano nang gagawin ko? Hindi pwedeng ganun. Nagigets nyo? Kaya nga, tinuturo ko, kahit Google Ads Lite lang to guys ha. Sa Google Ads Lite pa lang na class ko. Kasi I have two classes. Yung premium and there's the Google Ads Lite class. Pero kahit sa Google Ads Lite class pa lang, malaki na ang laban mo na ma-hire pa rin. 60 to 70% lang ang kailangan mo na actual skills sa Google Ads. Ibig sabihin po, at least alam mo yung basics. Di ba? Do you agree? Hindi kailangan perfect. Kailangan ba perfect na magaling ka na tsaka ka pa mag-a-apply? Hindi ah. Kasi mali-learn mo yung mga experience sa Google Ads pag may actual clients ka na. Pero dapat at least 60% alam mo ang Google Ads. Sa Google Ads Lite pa lang tinuturo ko na yan na part. Marunong ka mag-build ng campaign, gumawa ka ng conversion actions, yung ganun na case. Pero do you agree? Kailangan yung actual skill? Hindi. Di ba sabi ng iba, hindi, apply ka lang kahit wala ka pang skill. Fake it till you make it. O, di ba? Kasi yung ibang coaches ganun talaga eh. Fake it till you make it. Hindi. Kailangan may skill ka talaga. Okay? Pero at least 60 to 70%. Di ba yun yung ginawa ni Manny? Nag-aral siya ng 2 weeks, tutok, aralin ko tong Google Ads na to. At saka siya nag-apply. Okay? 60 to 70% actual skills muna, Google Ads skills. Gets? So kung copywriter ka, ganun din. Kung video editor ka or GHL expert ka, ganun lang din. Hindi kailangan 100% magaling na magaling ka. Pero at least naiintindihan mo yung basic. Goods ba tayo doon? Meron akong mga bagong ituturo sa Google Ads Lite ngayong sa June 15. Now, let's go with the next one. Tapos na tayo dito sa actual Google Ads skills. Let's go naman with attention getting skills. Kailangan guys, KSP ka. When I say attention getting skills, bumabaha ka ng job invitations. Bakit? Nakikita ka ng mga clients or interviewer or companies. Okay? Sino yung gusto ng ganun? Yung, sino dito yung gusto ng gano'n na feeling na hindi ka nauubusan ng job invitations? Kailangan ma-solve mo yan na skill na yan. Yung bumaba ka lang lagi ng ano. Kasi ako, mga students ko, maraming job invitations. Hindi ka nahihirapan. Kasi kung once a month ka lang may job invitation, paano ka makakapag-practice sa interview niyan? Paano ka gagaling? 'Di ba? 'Di ba kay Manny nga naka-anim siya sa pang-anim, doon siya na-hire. Doon yun yung 20,000 yun ha. Sunod uli, naka-apat siya sa pang-lima, doon siya na ano. Ibig sabihin, para in 1 week lang, kaya niyang maraming job invitations or interviews. Gets nyo? Ayan, tinuturo ko rin yung attention getting skill na part. Kasi kung maganda yung resume mo, kahit wala kang experience, pero maganda yung pagkakasulat sa resume, nakita nila doon, uy, check, marunong siyang ng ano, kunwari keyword analysis, check, alam niya ang bidding strategy, uy, check, alam niya yung ganto, alam niya yung, what do you call this? Alam niya yung Google Analytics, check, alam niya yung Google Tag Manager. Sa mind nila ng interviewer, shicks, i-interviewin ko to. Kailangan interviewin ko to. Kasi binanggit mo na yung mga skills na kailangan hinahanap nila eh. Okay po ba yun? Pag okay yung resume mo, I'm not kidding, laging babaha ng job invitations. Kapag optimize ang profile mo sa LinkedIn, kasi active din doon yung mga Google Ads students ko. Kapag optimize, may mga job invitations ka. Do you agree? Type nyo nga dyan, agree. Sige nga. Do you agree? Or type nyo letter A. Do you agree? If you have that attention getting skills, ang sarap kaya ng feeling na gano'n, na hindi ka nauubusan ng invitation. Yung iba, hirap na hirap. Alam ko, may nakita akong post ata kahapon dun sa VA Davao na group. Parang 5 years niya ng client or 6 years, I forgot.
biglang tinanggal na siya ni client. Ano mangyayari? 'Di ba? Hirap hirap na siyang maghanap. Hindi. Pag alam mo ang skills mo, marunong ka yung resume tsaka cover letter mo. I'm not kidding. Babaha. Habang buhay, may invitation ka. Basta alam mong i-position yung sarili mo. Totoo yun. Kailangan KSP ka. Alam mo kung paano ka mapansin. Ako, alam ko kung paano ako pansinin ng client. Hindi ako nagdadalawang isip. Alam kong gusto nila ako. Yung gano'n na case, kasi importante din yung confidence na part eh. 'Di ba? KSP talaga. Kulangot sa pader. Ay, sorry. Sorry, baka may naghahaponan dyan. Joke lang. Oh, kulang sa paligo. Oh, 'di ba? Joke lang. So that's it. Lastly, number 3. Sa totoo, alam niyo na mga Google Ads students ko, ang nilagay ko dito dati, interview skills. Interview skills. Pero iniba ko ngayon. Ang gusto ko na skill na meron ka is storytelling skills. Do you agree? Kapag interview, nagkwekwento ka lang naman storytelling Kapag magaling ka magkwento, i-hire kita. Bigyan uli kita ng idea. Merong dalawang friends. Yung unang friend, sabi niya ganun, pre, sali ka, laro tayong basketball, masaya. Yun lang sinabi niya, masaya. Sabi nung isa, bro, sali ka dun sa team natin. Hindi, kumbaga, gusto niya encourage yung isang basketball player na sumali sa team. Bro, sali ka dito sa team namin. Bakit? Una, masaya. Pangalawa, bro, libre yung sapatos natin, may sponsor na tayo. Number 3, bro, may cheering squad tayo, mga chika babes doon. Number 4, alam mo ba, libre ang snacks natin doon. Sa tingin nyo, sino yung pipiliin ko? Yung si letter A or si letter B? Guys, dun sa magaling magkwento. Tama ba? Sinong pipiliin nyo? Storytelling lang ang labanan dito. Magaling ka magkwento. Kahit sa interview. Can you tell me something about yourself? Kapag binigyan ka ng can you tell me something about yourself, wag mo lang sabihin na I'm Crisanta Shatris. I'm a graduate of Cagayan de Oro College. Yung mga ganun na case. Tapos, I used to work with Mercury Drugs for 5 years. Ay, hindi kita i-hire. Ganun lang pinagkikwento mo. Sa una pa lang, sa unang bungat pa lang, tell me something about yourself. 'Di ba? I'm Crisanta, but you can call me Chris. I just started Google Ads, but I've just went through. Galing ako ng napakagandang training sa Google Ads. Rigid dun. Ang dami kong natutunan. It felt like parang 5-6 years ng experience ko sa Google. Alam mo ba, ma'am, marunong na kaming mag-build ng campaign. Araw-araw may assignment kami, magbi-build kami ng campaigns sa iba't ibang niche. Pwedeng dental clinic, home renovation, mga law firm, ganun po yung pinapapractice sa amin. Sunod, tinuruan po kami gumawa ng conversion actions. Kasi po, kailangan nyo ng conversion tracking. I-install kasi yun sa website. Tinuro sa amin yun. Yung pupunta ka sa WordPress, paano mag-install. Kung sa Wix naman, iba din yung way, yung ganun na case. Tapos mag-create ng Google Tag Manager para sa triggers. Sa tingin nyo, yun pa lang, sa kwento pa lang, nai-excite na yung nag-i-interview sa'yo. Gets nyo mga boss? Marunong ka lang magkwento. Kahit saang job. Would you believe me? Ito matatawa kayo sa akin or makaka-relate kayo. Sinong i-hire ko? Yung isa, 6 years ang experience sa Google Ads. Pero sa interview, hindi magaling. Pero may 6 years siyang experience. Yung isa, baguhan lang siya sa Google Ads, pero sobrang galing sa interview. Ang galing niya sa storytelling skills. Sinong maha-hire? Sinong maha-hire? Dude, sinong ma-hire? Mas malaking chance pa yung ma-hire yung may storytelling skills. Yun kasi ang labanan mga boss. Hanggat di nyo naiintindihan yan, nandun ka sa mindset, ay wala kasi akong experience 3 years, ay wala kasi akong 2 years, walang 5 years.
Matatagalan ka makakuha ng gig pag ganyan. Kasi hindi mo naiintindihan ang totoong labanan ng job hiring. Hindi mo pa rin gets. Pag doon ka nakastick sa mindset mo sa experience ha. Pero sabi ko, dapat alam mo ang Google Ads pa rin ha. Inaral mo. At least 60 to 70% alam mo. Hindi pwedeng 0% ka, sobrang galing mo lang sa interview. Hindi rin pwede yun. Kailangan talaga may alam ka rin sa Google Ads bago ka sumabak dun sa ano. Gets nyo na ngayon? Ito, pag naiintindihan lang talaga ng lahat ng freelancers, kung naiintindihan lang talaga ng lahat ng freelancers, dyan lang iikot ang getting jobs na yan or getting those gigs. Do you believe me? Hindi. Promise, hindi magbabago yan. Yun lang talaga ang labanan. Alam mo kung saan hahanapin yung clients, alam mo marunong ka magpapansin, attention getting skills. Iba pa yung sa storytelling kasi yun lang talaga. Chismis lang yan. Kung sino mas magaling magmarites, ay sorry, hindi marites, hindi rin chismis, pero marunong ka magkwento. Storytelling ang labanan. Okay po ba yun? Kasi ikaw, sino dito guilty? Minsan pag tinatanong ka, ang sagot mo lang yes or no, tipid. Hindi po ah. Pag tinanong ka, sabihin mo yes, then expound mo. When I say expound, pahabain mo. Kunwari, tinanong ka, natutulog ka ba ng 8 hours a day? Yes, pwedeng no. Pero wag mo sabihin lang yes or no. Yes, 8 hours ako natutulog a day kasi gusto ko na healthy lifestyle ako. So 9 o'clock pa lang matutulog na ako, gigising ako ng 6 a.m. Example lang to or 5 a.m. Tapos nag-exercise na ako niyan, yung ganun. Gusto ko kasi healthy ako. Gets niyo mga bossing? Ganon ang ano, hindi pwedeng tipid ang sagot mo. Kung sino ang makwento, yun yung may malaking chance na ma-hire. Yun naman yun eh. Lagi eh, di ba? Okay po ba yun? Do you agree? Kasi papunta na tayo dun sa scholar. Papunta na tayo dun sa scholars and winners. Goods ba tayo dito? Are you learning, guys? Sa totoo, dapat hindi na ako magdi-discuss ng ganito na training eh. Pero gusto ko may mapulot pa rin kayo sa akin. Okay? Hindi kasi sa totoo, dapat ang intention lang ni Coach Ian is just to announce the winners, yung dalawang scholars for tonight. Pero hindi, sabi ko hindi. Gusto ko in my own little way, may makukuha pa rin kayo sa akin, may mapupulot kayo sa akin. Kailangan talaga makwento. Example, Google Ads lang una ulit ito pag-uusapan natin ha. Kasi syempre, Google Ads tayo eh. Sasabihin niya, can you tell me your process paano mag-build ng campaign? Magkwento ka lang. Madali lang po yan ma'am pag mag-build ng campaign. Syempre, una, alam ko yung marketing objective ni client. Ano ba, leads ba? Gusto niya bang phone calls? Or gusto niyang purchase? Pagkatapos nun ma'am, magki-keyword research na ako ngayon. Magki-keyword research na ako. Gagamitin ko yung high intent keywords. Yung mapapaklik talaga yung mga tao, ma'am. Yung ganun na case. Pagkatapos yung ad copy, I'll focus on benefits. Pwede ring pain points pero I'll focus more on benefits. Tapos po, I'll see to it yung location targeting, ganyan. Yung ad copy, yung ad strength. Maglalagay pa ako, ma'am, ng snippets, structured snippets, yung site links, yung phone calls, yung mga merong call-outs. Ang call-outs, kumbaga, bakit dapat sila yung piliin? Yung ganun na case, nakikita ng tao. Nagigets nyo? Tapos, i-install ko na yung conversion tracking. Di ba nagkikwento lang yon? Kwento mo lang naman yung process eh. Ang tinitingnan dito nila, yun, tinagalog ko lang. Pero yun lang naman yun ah. Alam mo, nasa mind kagad ni interviewer, ay, shakes, marunong siya. Alam niya yung gagawin. Kwento niya yung process. Gets hindi? Gets guys hindi? Yun lang naman yun eh. Kailangan mo lang marunong ka magkwento. Kasi pag nakwento mo na, ang nasa mind kagad, shakes, alam niya yung gagawin. Marunong siya. Ang nasa mind kagad nung nag-interview. Ganto yan ha. Tell me something about yourself. Nagkwento ka yung parang I'm college graduate. Tapos nag-enumerate ka. I've used to work with DepEd. I used to work with ganto na sa Jollibee. Nag-crew ako. Hindi nila kailangan yon.
Tell them what they want to hear. Di ba ganun lagi pag magkukwento? What they want to hear. Kasi, ulitin ko yung iba, hindi ko magets. Alam ko kasi mindset talaga ang problema. Meron na siyang skill sa Google Ads. Meron ng attention getting, lagi nang may interview natatanggap. Bumabagsak, siguro nakalimang rejections na ayaw. Bakit ka titigil? Di ba dapat na-excite ka? Bakit ka manggigigil na-excite ka? Kasi, shakes, 3 skills ang kailangan para ma-hire. Meron na akong 2 out of 3 na. Isa na lang kailangan ko. Ibig sabihin, sa buong buhay ko, ito na lang yung mamasterin ko. Kasi alam ko na tong dalawa Alam ko na yung paano to dalawa. So, ibig sabihin, ito na lang, kahit na for the next 1 year, ito na lang mamaster ko ang storytelling. Pag na-master ko yan pala, habang buhay na akong merong gig, hindi ako mahihirapan. Kasi kaya kong ibenta yung sarili ko. Tama, hindi? Bakit ka titigil? Di ba dapat mag-ano ka, shakes, ito na lang masterin ko na to, paulit-ulit. Okay lang sa akin, kahit 3 months, 6 months, masterin ko lang to. Ito lang talaga, hindi na ako titigil. Kasi bumabahan na ako ng job interview pagpasa na lang Ito na lang Di ba dapat manggigil ka? Kasi nag-aantay na sa kabila yung 50,000 mo. O yung kahit 30,000 mo na nagsisimula ka. Di ba? Tapos meron pang mga organizations online na pwede dun kayo mag-apply ng libre para matuto kayo ng Google Ads, parang internship. Dun sa mga charity organizations na yun. Marami yun. Pwede ka mag-gain ng experience. Huwag mo yung isipin yung experience. Pero syempre, during your free time, habang nag apply ka, tuloy-tuloy lang nag upskill ka ng skill mo sa Google Ads. Pero ang ibig kong sabihin, galingan mo sa storytelling. Yun na talaga. Yun na yun. And you're good. Habang buhay na yan. Sino dito? Yun na lang ang feeling niyang kulang. Type mo nga dyan, storytelling. Yun na lang yung kulang mo. Ako, I don't care. Kahit for the next 6 months, 1 year, yan na lang masterin mo yung storytelling. Pag magaling ka magkwento, tapos na ang boxing. Yun na yun. Hire ka na. Storytelling lang talaga ang kulang. Okay po ba yun? Coach, di ako marunong magaling mag-English. Alam ko yun. This is how you do it. Para kahit nag-i-stutter ka. Di ba yung stutter yung ganito guys you know, yung ganun. Di ba may mga fillers. Carabao English ka. Kailangan lang yung English mo, bare minimum. Dapat naiintindihan naman yung nakikinig. Kapag ikaw ba nag-explain sa akin ng English, kahit hindi ka ganun kagaling mag-English, maiintindihan ko ba sa level ko o hindi? Kasi baka iba yung pagkaka-English mo iba yung gets ko. 'Di ba? Practice din talaga. Pero may tinuturo ko din yan kasi merong AI na ngayon. Hindi mo ginagamit yung AI 'Di ba? May Google AI Studio, yung mga ganun na case. Practice ka. Okay po ba 'yon? Kasi talagang yan, Sino ditong storytelling? Type nyo dyan. Storytelling na lang yung kulang nyo. Kasi laging bumabaha na kayo ng invitations. Yun na lang, i-perfect mo na lang yan. Ay, tinuturo ko syempre yan sa mga Google Ads students ko yung script sa Gemini tsaka ChatGPT. Yung mga ganun na case. Gets nyo? After that, you're good. Pag na-master mo yung 3 na yan, promise, balikan nyo ako pag naalala nyo, yung hindi ka na nahihirapang humanap ng gigs, kaya mong ipasa yung interview kasi gets mo, marunong ka magkwento. Hindi ka boring, marunong ka magkwento. Yun lang labanan dito. Okay? So last na lang po tayo. Let's go now. Ay, ito nga pala yung sa pig. Guys, by June 15, I have a season 2 na ng PBB sa Google Ads. So meron ako ng mas mga bago pang ituturo doon na na part. Kasi even sa Upwork, yung mga details, yung mga ganun na case. Kasi sa Upwork, may $20 per hour. May $30 per hour. May $50 per hour, guys. Ayaw nyo nun? Kahit sabi ako, coach, okay na ako dyan, kahit $20 per hour. Tapos, 2 hours per day.
Di ba? $20 per hour, tas 2 hours per day. Ay, kumikitang kabuhayan ka na nun. Di ba? Guys, pwede kasing ganun. It's how you, depende. Si Coach Ian, alam na yan ng mga students ko, ang gusto ko, ang trabaho ko, kahit mga anak ko, katabi ko ngayon yung anak ko naglalaro ng Roblox dito eh. Pero, ano yung na mental block tuloy ako, sorry. Na mental block si Coach Ian. Pero, ang purpose kasi nitong mapupush ka, you're going to give your best. Some of those consistent students ko na galing dun sa sa season 1, isasama ko sila dito sa season 2. They're going to be your guide, your mentors. Yung mga consistent na tao, sila yung gusto kong tularan nyo. Kasi ang nagkakaroon ng result, yung consistent. Hindi yung patay-sindi. O, ngiti kagad yung mga lalaki, uy, patay-sindi daw. 'Di ba? Patay-sindi. Hindi to yung patay-sindi yung ilaw Hindi pwedeng patay-sindi yung motivation, yung consistency mo. Kunwari, eto ngayon, nag-apply ka ng Monday, sunod, sa Thursday ka na mag-a-apply. Hindi, gawin mo everyday. Bakit? Sasubmit mo lang naman yung applications Para, 'di ba, parang raffle, the more raffle entries, the more chances of winning. Okay? Pero kakaiba to ngayon yung PBB edition na to. I'm not kidding about this one. Kasi nakita ko na yung formula yung missing link doon sa PBB1, yung mga lapses ng So dito siya. Kasi gusto ko consistent. Okay? Dahil sa PBB, meron akong mga students na hinire sila para magpaturo din ng Google Ads. Yung iba nga, naggumawa na ng agency nila ng Google Ads. Dahil lang sa PBB na to. Meron ding hinire na mga $10 per hour, yung mga ganun na rate nila. Pwede na ba ang $10 per hour? Malaki, maliit yun, yung $10. Sige nga, malaki, maliit, ang $10 per hour. Wag na tayo dun sa 20. Malaki, hindi. Pwede na ba yun? Guys? Pwede na yun. $10 per hour. Diba? I-round natin, 50 na lang. 500 per hour. In one day, that's 4,000 per day. Tama? 4,000 per day, i-multiply mo ng hindi 30 days kasi there are 22 working days in 1 month. So kung may 4,000 a day ka times 22, na may 88,000 ka. Pwede na? Pwede na. Pwede na. Kung gusto po man ng mas malaki, mukhang pera ka. Ay, sorry, mukhang negosyo ka. Hindi mukhang pera. Mukhang negosyo ka. O di magdalawang gig ka. Pero ako kasi gusto ko less time. Si Coach Ian, alam na yan ng students ko. Gusto ko, nagtatrabaho lang ako ng Google Ads 4 hours a week. Ulitin ko 4 hours a week. Okay ba yan? Yes. Si Madam Vicky problema ko na lang po matuto sa storytelling. Tama hindi, Madam Vicky? After that, okay na. Kasi ito si Madam Vicky, nakaka-receive to ng mga 100,000 per month na invitation Tama hindi? Di ba may mga ganun ka? Tsaka may mga 50,000 din. May mga job invitations. Masterin mo na lang ang storytelling. Kailangan pala makwento lang ako, no? Makwento. Parang instead na sinabi mong yes or no na sagot, habaan mo lang ng konti. Pero kung mas maganda pa nga, mahaba at nagkikwento ka, kasi yung nasa mind nila, okay to, gaganon ng lagi. Alam niyo ba sa interview, kunwari lang to pag feeling nilang hindi ka marunong, na-notice nyo to, pag hindi ka marunong, marami silang itatanong sa yung questions. Pero, kunwari, tell me something about yourself. Ang haba na ng kwento mo. Yung sa training, ganto ganyan, natuto ko kay Coach Ian, one of the best coaches sa Google Ads. Yun yung kwento mo Ganon na part. Instead na dapat 10 questions itatanong niya sa'yo, baka 2-3 na lang. Kasi satisfied na siya sa mga sagot mo. Gets nyo ba? Gets nyo? Habaan niyo yung sagot nyo. Magkwento ka. Kasi pag nagkikwento ka, hindi na sila mag-iisipan ng ibang tanong sa'yo. Kasi natutuwa na sila sa sagot mo. Okay? So, goods na po tayo doon
Paano po coach makapasok sa loob ng bahay ni Kuya doon sa ano, magre-register ka lang sa Google Ads Lite class kasi 888 pesos lang 'yan eh. Yung 888 pesos 'yun, 'wag mong maliitin 'yan. Feeling ko alam naman niya ng mga students ko yung value na binibigay ko. Alam ko yung binayaran mong 888 pesos, gusto ko ibalik sa'yo times 10 na knowledge para sulit yung investment mo. Yan po yun. Yung sa para dito sa Pinoy Google Ads. Kasi may 30-day challenge ka. Ang goal mo mahire ka in the next 30 days. Okay? Tapos, meron pa tayong daily na task na gagawin. Parang PBB, may weekly task din, ganun na case. Kasi ang purpose nga natin, matulak ka. Kasi na-prove yan ng mga Google Ads students ko, galing mismo sa kanila na effective yung PBB. Parang ginawa mong laro, 'di ba? Kasi minsan boring kapag ikaw lang mag-isa, nag-a-apply, nakakapagod. Ikaw lang din mag-isa, magmo-motivate sarili mo. Pero if it feels like a game, naglalaro ka lang. 'Di ba? Naglalaro ka ng Mario. Old school coach yan. Mario talaga eh, 'di ba? Ang goal mo, kung stage 1 ka, gusto mo mag-stage 2. Gusto mo mag-stage 3, ganun na case. Gusto ko ganun yung feeling mo. Parang nag-i-enjoy ka lang, 'di ba? Pero sa totoo may task ka. Ang task mo ma-hire in the next 30 days. Okay ba 'yun ganun? Sino yung gusto ng ganun na parang itutulak ka, mapupush ka? Okay lang ba 'yun? Yung ganun na style. Can you type it there okay kung gusto mo yung ganung setup? Ang tawag doon, ang ginawa ni Coach Ian ay gamify. Parang ginawa gamify ang spelling, gamify. Ginawa kong game yung pag-a-apply para kasi may accountability yung ganun. Pero it doesn't feel like a task. Okay ba yan sa inyo? Kasi pag mag-isa ka, ang kalaban mo yung sarili mo. Pero if it's a game, para kang nasa loob ng bahay ni Kuya. Pero walang camera to ha. O, yung ganun na case. Pero kasi ganun talaga yon. So goods na po tayo. Ha? Kasi dito na tayo. Mag-a-announce na tayo ng winner. Okay po ba yon? Okay, dahil mag-a-announce na tayo ng winner, eto po siya. Hindi po talaga ako mag-a-announce ng winner. I let the universe, yung tadhana mag-decide kung sino yung mananalo. Okay? Pero dahil konti lang ang nakakaintindi ng mechanics, uulitin ko, konti lang ang nakakaintindi ng mechanics. Shucks, nawala. Sorry hindi yung mga pangalan ng mga sandali lang po Ba't kaya biglang nawala? Ikaw kasi. Hold on, hold on, hold on. Hinahanap ko lang yung mga pangalan ng mga pero I have the names in mind pero hindi sige, hindi ilalagay ko na lang dito Si Ruth Remo, ayan. Si Ruth Remo, si Jebby Mantilla, si Luz Giron. Sino pa ba 'yon? Hold on. Pupunta lang sa Facebook sa ano ko kasi tinag naman nila ako eh. Wait lang po Mga 5 tao lang po ang qualified ngayon na ira-raffle ko. Next time, syempre, edi mas marami na. Pero dalawa ngayon yung potential na na mapipili natin na winners. Ha? O na scholar. Ayan, hold on, hold on. I-scroll down ko lang tong profile ko. Nag-refresh yung, basta, pasensya na ito si Lay Rebadia, Kabuyaw. Guys, si Lay. Sandali ini-scroll down ko lang kasi para mabilis lang. Yung mga naintindihan nila yung gagawin, konti lang kasi ang nakagets eh. Sila yung mga gusto kong ayan na part. Tsaka consistent sila, everyday sila nagpo-post. Ang hinahanap ko rin yung consistency. Hindi pwedeng isang beses ka lang nag-post. Nag-i-expect ka na kasi ang dinidevelop ko na skill sa inyo yung consistency. Kasi ganyan din naman pag mag-a-apply ng trabaho eh. Boring kaya yun. Yung magsisend ka ng 5-10 applications, yung mga ganun na case. Boring yun. Ito lang yung ira-raffle ko ngayon. Okay ba yan? Ready na kayo? Guys?
Ready na, ready na? Dalawa lang muna for this week. Pero next week may dala ulit. Ready, ready? Magiging scholar. Etong mga scholar na to, ilalagay ko to dun sa consistent team na GC na ginawa ko kasi para merong magpupush din sa kanila para maano sila. Ready? Simulan na natin to ha. Wala nang tugtog-tugtog. Casey. Ayan, basta umiikot na siya. Tingnan natin. Sino po? Sino po? Okay, congrats, Lay. So you're the first scholar. Ayan na, you're the first scholar para dun sa Google Ads Lite class. Next. Next na tayo. Hopia mani popcorn. O, basta, yan ha. Sige, 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 sige. Who's gonna be next? It's Luz. Si Luz ang very first person na nag-post. Pinaka-gets na tong instruction. So si Luz, pati si Lay. Congratulations, guys. Okay? Next Sunday, we're going to meet again. Meron uli akong training. Did you learn from this training today? Ma-apply nyo ba? Feeling nyo may ma-apply kayo kahit isa or dalawa doon? On a scale of 1 to 10, para alam ko kung kailangan ko pang, on a scale of 1 to 10, okay ba yung training natin tonight? Sa totoo, dapat walang training ngayon eh. Raffle lang yung gusto kong gawin eh. Pero hindi, gusto ko magbigay ng value sa tao. So I'm gonna do it again next week. Pero ganun kasi talaga. Pag na-gets mo na, pag gets mo na, madali na lang yung getting a gig. Masterin mo yung actual skill. Yung storytelling, tsaka yung ha? So yun po siya. So that's it. So guys, appreciate your time. I know it's a Sunday, but I'll see you again Sunday next week. Alam niyo na yung gagawin. Sino yung alam na yung gagawin ngayon? Starting Monday, magpo-post na sila. Magpo-post na sila. Sino ditong feeling nila next time kasama na sila dun sa sa scholars? Sige nga. Sino ditong feeling nila ako? Type mong ako, feeling mo na mapipili ka na. Okay? Pero syempre mas marami yan next week kasi alam na nila yung gagawin. Pero that's alright. Okay? Basta para lahat sa inyo to, bigay nyo yung best. Ang dami kasing opportunity sa Google Ads. Tsaka itong, I'm thinking, pwede kong idagdag yung isang skill. Kasi sa Google Ads Lite ngayon, syempre, Google lang yung ituturo. Pero I'm thinking, meron akong idadagdag na 2 courses para doon sa mga Google Ads Lite student. Kasi alam na yan ng mga Google Ads students ko. Gusto ko, hindi lang Google Ads alam mo. Gusto ko, hindi Google Ads Manager ang tawag sa'yo. Ang magandang tawag sa'yo, PPC Expert. Type niya nga, PPC Expert. PPC Expert. Bakit? Kapag PPC Expert ka, ibig sabihin, marunong ka sa Google Ads. Marunong ka sa Meta Ads or Facebook Ads. Marunong ka. Marunong ka sa LinkedIn Ads. Marunong ka sa Bing Ads. Ayan o. 'Di ba? O di pwede ka ring marunong ka sa TikTok Ads pati Instagram Ads. Ang tawag sa iyo noon, PPC Expert na ngayon. Pay-per-click expert. Ang dami mong alam. Yung mga gantong klase, pag meron ka nitong klaseng skills na combine, ay, pang 6 digit ang bigayan yan. 'Di ba? Pero dun sa magi-enroll sa Google Ads Lite students, kunwari hindi sila napiling scholar, pero 888 lang naman tong Google Ads Lite class na to. 2 years access mo dun sa course, pero sa program, yung sa Google Ads Lite. Pero ang importante dun, yung na-develop sa'yo na attitude, yung consistency, yung mindset. Para kahit anong gig pa yan, hindi ko na natin pinag-uusapan Google Ads dito, alam mo na yung gagawin. Kasi meron ka ng foundation na build mo na yun. Kasi yun yung kailangan. Okay? Okay ba yun sa inyo? Goods ba kayo doon? Yung LinkedIn ads na yan, bibigay ko yan. Pwede ko ring ibigay yung Meta Ads na course. Hindi ako magtuturo niya na Meta Ads na course tsaka Bing Ads. Pwede kong isama yan doon sa mga mag-i-enroll doon sa Google Ads Lite class ngayong June 15. Iba pa yung may premium class ako guys sa June 29. Hindi ko na ikikwento yon. Pero what I'm saying,
Kahit Google Ads Lite class pa lang, panalong-panalo ka na. Okay? So that's it guys. So good evening. Na-appreciate ko kayong lahat nagpunta ngayon. And it's a wrap. We're good. So maraming salamat po. I'm just gonna end the recording now and I'll see you Sunday next week para